talaga pag nasa Pilipinas kasi maraming mga system. Ito na. Wow. Never pa ako dito nakapasok. Simula nung bumalik ako ng abroad. Sa ngayon wala pa tayong susi nito kasi ang susi ng bahay mga kabayan ni nandun pa sa asawa ng kapatid ko. So kukunin natin yung susi noon at saka papasok tayo dito sa pinapagawa kong bahay. Hello mga kabayan, nandito na po tayo ngayon sa pinapagawa kong bahay at tara, samahan niyo po akong buksan po natin at silipin po natin ang loob ng pinapagawa kong bahay. Napakasaya sa pakiramdam dahil nung una bago ko to iniwan at bumalik sa abroad ay wala pa itong bubong, naka-hollow block pa lang po siya at ngayon ay makikita ko na yung pinaghirapan ko sa bilang isang OFW at kasabay po nito ang pagbablog ko at ang pera na sinasahod ko sa YouTube ay dito po din pong nilalagay. Samahan niyo po ako at buksan po natin. Sa ngayon ay hindi ko pa naayos yung ano nito, yung fence. Wala pang budget at ito nga. Kahit pa paano ay malinis na rin ito, no? Tayo dito, kunin mo yung pulaklak para Daanan natin. Yan. Marami tayong susi dito, hindi ko alam kung saan dito, pero susubukan na lang natin. Ito yung main door. Ayan. Wow, pasok po tayo. Yan, open ko muna yung ilaw. Ano tayo dito, ito yung living area. So nakabili pala ako dito ng upuan na ano, na bamboo, kabayan, upuan. Tapos ito yung magiging living area ng bahay. Saka ito naman po yung kitchen. Marami pa tayo dito mga ayusin. Hindi pa natin naayos itong mga ano na to, mga wiring. Saka ito yung kitchen po. Hindi pa din naayos itong ano to, wala pang tubig yata o wala pa nga, wala pa. Ito yung buong kitchen at saka dito natin nilalagay yung table na lang sa dining natin. Pasok po tayo dito. Ito po yung ano, yung bedroom 1, yung maging bedroom 1 or master bedroom ng bahay. Pero halos pareho lang naman silang sukat nitong bahay. Ito po yung bedroom na ito. May sukat pa itong 10 by 12 feet. Ito. Kahit pa paano ay malaki na rin. Maluwang. Wow, ganda. Ganda. Nakatiles na yung bahay. Ano na siya. Marami pang mga kulang. Kailangan pa natin pipinturahan. Ceiling. Ito yung buong bedroom. Tara, dito tayo sa kabilang room. Sa bedroom 2. Pasok na tayo dito. Ito po yung kabilang room. Pareho lang silang sukat na nasa kabila. Kahit pa paano, malaki na rin. Dito ko na lang ilagay siguro yung maging bed niya at saka nandito po yung maging cabinet. So wala pa tayong mga gamit dito kaya hindi ko alam kung ano ba
dito na ba muna ako titira samantala o nandoon sa bahay ni ate kasi nandoon si nanay. Ito pala yung toilet. Wala pang ilaw din. Ito na paggawa ko na rin ito. Ito yung toilet. Hindi pa na ayos masyado pero mayroon na siyang toilet bowl. At hindi pala nakalagyan dito ng wash base. Saka meron din na itong gripo pero wala pang tubig, hindi pa nalagyan, hindi pa nakapitan. Pero marami pa tayong aayusin dito. Sa ngayon, nilinisan muna natin ito. Ayusin natin yung mga wiring niya. Meron na itong electricity. Ito yung main switch niya. Ito yung main switch. Meron na siyang ilaw. Yung isang ilaw lang nilagay. Isang ilaw. Socket. Meron tayo ditong socket. Mga kabayan, socket. So, ito lang muna yung nakabit, kaya aayusin po natin yung wiring. Meron akong dinalang TV shop, may dinala akong TV na malaki. 55 inches, so dito na lang natin ilalagay. Sa ngayon, yan pala yung appliances ko na mayroon, yung dinala kong TV na galing sa Qatar. So, wala pa tayo talagang mga masyadong gamit dito. Wala pa, marami pa tayong kulang. So mga kabayan, ito pala yung labas ng bahay. Itong lote na ito, kabuuan na lote na ito ay nabili ko noong taong 2016. Mura pa ito dati. May sukat pa itong 460 square meter. At pinagawa ko to dati. Naglagay ako dito ng project na bilyaran kaso hindi nag-click. Nung una lang medyo malakas, nung uli mahina na, kaya bago masira yung bilyaran bininta ko na lang. Tapos tayo din dito yung kapatid ko ng maliit na tindahan pero hindi din nagtuloy-tuloy. So ito yung kabuuan na lote. Kabuuan ng lote ko papunta doon. Ito yung side ng bahay. Yung septic tank natin. Septic tank. Ito pala yung pipe papunta sa septic tank. At saka yung exhaust niya. Ito. Exhaust. Sana itong exhaust na ito nakaakyat yan doon sa taas. Ayusin ko na natin mga kabayan. Itong exhaust na ito akyat ito sa taas. Ayan, palagay ganyan para at least hindi pupunta yan sa taas para masarado natin. Ito yung likuran ng bahay, may bakante pa dito. Halos pinalagay ko ito ng 3 metro yata to sa 3 metro papunta dito sa likuran ng bahay. 3 metro. Tapos itong side naman ganon din, halos 2 metro yata to kung dito sa side na ito. 2 metro o 3 metro. Hindi ko na rin na masyadong natandaan, pero ang alam ko ay pinagawa ko itong 2 o 3 metro ang pagitan ng fence papunta dito sa bahay. So ito yung exit door ng bahay at saka nandito naman yung front door. So kung mapansin nyo mga kabayan, yan yung front door nya at dito yung exit door. Baka magtanong kayo bakit hindi ko nilagay yung front door dito sa harapan. Dito sa harapan hindi ko nilagay yung front door dito sa harapan dahil sa mga sabi-sabi ng mga ninuno natin, yung mga matatanda.
hindi daw maganda yung front door pag nandito dahil yung araw ay nandito yung araw na nagsasara at yung opening ng araw ay nandun. Kabayan, i-update ko na lang kayo pag kung matuloy po yung titira tayo dito kasi wala pa tayong mga gamit. At itong bahay po pala ay gumastos na po ako dito ngayon ng 634,000 pesos materials at kasama na po ang libon. At ito po ang pinalabasan ng 634,000 pesos ko sa pagpapagawa ng bahay. At itong lote po pala na nabili ko 460 square meter, binili ko ito noong taong 2016 sa halagang 60,000 pesos. Pag house and lot na po siya lahat-lahat, aabutin na po ng 694,000 pesos. So 6,000 na lang po para maging 700,000 pesos ang lahat na nagasto po natin dito. Sa muli, abangan nyo na lang po ang update po natin. God bless everyone and more power. See you sa ating next vlog.